You are the chairman of the Cover-Up Ribbon Committee. You're Yung, covering up for the president. for Yan Christ's ang sake. problema sa'yo. Pareho yan ang ginawa mo doon sa 33 billion na lumobo na gusto mong magkaroon ng marangyang opisina ang mga senador para magpakasasa kayo. I'm not defending the president, Mr. President. But in fairness to him, Yun. yung Fairness list and of fairness projects, yung 100 billion, initially naka-FLR lahat yun eh. Pinapatrack ko ngayon sa aking staff. Pag-uusapan po natin dito sa video na to na kung saan itong si Senator Ping Lacson, mga kababayan, hindi na po tumitigil to sa kadedepensa dito sa ating Pangulo, na kung saan mahilig ito sa sa paglilihis, nakakatulad nung nangyari kay Gutesa noon, mga kababayan. Instead na mag-focus siya dun sa witness, ang ginawa niya, nag-focus siya dun sa notaryo ni Gutesa, mga kababayan. Pero dito, panay naman ang tanggol niya dito sa ating Pangulo, mga kababayan. Pero hindi po pumayag si Atty. Sal Panelo dito sa pahayag dito sa video ni Senator Ping Lacson, na kung saan sinupalpal siya ni Atty. Sal Panelo. Yan po ang ating panonoorin dito sa video na to, mga kababayan. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag niyong kalimutan i-share, like, subscribe para updated po tayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Eto, tumulak na po tayo sa video na to, mga kababayan. Mr. President. But in fairness to him, yung list of projects, yung 100 billion, initially naka-FLR lahat yun eh. Pinapatrack ko ngayon sa aking staff kung ilan yung na-release out of the items on FLR or PISARO for issuance of SARO. Hindi pa namin alam. But initially, kasama sa nabito do sa 194 billion ng ating Pangulo, 1.15 billion pesos worth of projects. Andito yung listahan ng projects. Nilista rin ng, nakita ng mga staff ko ito, pero may listahan din si Bernardo nito. Kung alam ni Pangulo, at siya nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa GAA, sa BICAM, bakit niya ibibito? Yan din ang observation ni Your Honor, di ba? Sabi niyo rin, because you also examined. While you were examining respecting the 2025 GAA, we were also busy inspecting. No, hindi naman tayo po nag-coordinate, but our findings are practically the same, di ba? It's the same, Mr. President. Same. The same. Yeah, ito yung tatlong items na nabito. Saldico list vetoed items. GAA Volume 1C, page 849. Construction of cruise port and facilities package, Puerto Princesa City, 250 million. 800, page 822. Construction of multipurpose building, Government Center, Barangay Gadani, Tayum, Abra. Page 322, construction of riverbank structure including irrigation system, integration along Polo River at Sitio Lawaan, upstream, right side, Mall Wall, Cebu, package 3, 100 million. Total 1.15. Kung gusto kasi ng iba, paniwalaan natin na sa Pangulo ang nag-insert, nag-utos mag-insert. But it doesn't make sense to me, Mr. President. That's why I'm trying to explain this to our colleagues and to the members of the DBCC family para maliwanagan naman natin, and in the presence of the media, maliwanagan naman natin na hindi kasama ang Pangulo. Kasi common sense, siya nag-utos, ibibito niya. Siya nag-utos, i-FLR niya. Interjection, Your Honor. Yes, sir. Mga boss, ma'am at mga kababayan, nakapagtataka po. Nakakatawa po itong si Ping Lacson. Kasi po, panay ang tanggol niya dito sa presidente natin. Hindi niya alam na ang ating Pangulo last year, bago niya pinirmahan yung budget natin, ay pinagyayabang pa niya na nireview niya na at inanalyze niya na yung mga budget natin, yung mga pages. Inisa-isa niya. Samantalang ngayon, nagulat sila na napakalaki ng insertions natin dyan sa budget natin. Na kung saan napakadami po yung bilyon-bilyon yung pumasok na insertions. Kaya imposibleng hindi po alam ng ating presidente to, mga kababayan. Kaya itong si Ping Lacson, baluktot ang neto, ang sistema neto, yung pinagtatanggol niya, alam niya ng mali, pinipilit pa nila na tama yung ating presidente. Ito, mga kababayan, panoorin natin dito yung supalpal ni Atty. Sal Panelo dito kay Pinky Lacson na sinungaling, mga kababayan. Pakinggan mo, panig ni Saldico.
papakinggan mo ang panig ni Pangandaman, papakinggan mo ang panig ni Trigib. Lahat yan dapat papakinggan mo. Tama. Nagsalita lang itong si Bernardo, naniwala ka naman kagad na hindi pa napapasailalim yan sa cross-examination dyan sa komite. Hindi, kasi kung siya mismo ang nagsabi niyan, sigurado, dudumugin siya ng mga senador dyan, tatanungin lahat para lumabas ang katotohanan. Eh wala pa nga, inabsuelto mo na. Kaya, ikaw, hindi ka chairman ng Blue Ribbon Committee. You are the chairman of the Cover-Up Ribbon Committee. You're Yo. covering up for the president. For Christ's Yan ang sake. problema sa'yo. Pareho yan ang ginawa mo doon sa 33 billion na lumobo na gusto mong magkaroon ng marangyang opisina ang mga senador para magpakasasa kayo. Yung pera ng bayan na dapat gugulin sa serbisyo publiko, pera ng bayan na dapat itayo ng mga school buildings, itayo ng mga ospital, ng mga roads, ayun, gusto mo marangya ang senador o opisina na maganda, napakaganda, 33 Napakagaling. billion. Yan ang corruption na totoo. Ngayon naman, eto ka na naman, hindi ka na natuto. Hindi pa nga. Wala pa eh. Kaya nga binibira ka ng kapwa mo senador. Bakit mo ina-absuelto? Nag-iimbestiga ka pa lang. Hindi ba? Yan ang magiging problema niya. Kaya walang naniniwala na sa iyo eh. Kahit anong gawin mo, sip-sip. Attorney Sal, naniniwala ka ba na sapat yung ebidensyang inilahad ni Lacson upang linisin ang Pangulo? O dapat bang magkaroon ng mas malalim pa na investigasyon upang tuluyang malinawan ang publiko dito, Attorney Sal, sa issue na to? So talaga, Almar, hindi ba sinagot ko na eh? Yun na nga ang topic ko. Bago mo tinanong yan, sinagot ko na eh. Yun na nga, hindi ba sinagot ko na yan? Anong sabi ko kanina? Dapat tanungin mo lahat ng inaakusahan para malaman mo ang nangyari. Imbestigahan mo si Panandaman, imbestigahan mo si Martin, imbestigahan mo si sino pa? Si Bersamin, yung Adrian, sino pa? Si Trigib, si Presidente, tanungin mo rin. Di dapat ganun. O yun. Ay nako, Senator Pinky Lacson, ito naman, dinasupalpal ka dito kay Attorney Sal Panelo na kung saan tinawag ka niyang chairman ka ng Covering Up Committee. Bakit kasi pinagtatanggol mo to nga presidente natin na alam mo naman na pinirmahan niya yung budget natin last year, na pinirmahan niya o inaprubahan niya na pinagyabang pa niya na sa presscon na bago niya pinirmahan yan ay inisa-isa niya at inanalyze pa niya. Kaya hindi pwedeng, imposibleng hindi niya alam yan. Alam mismo ng Pangulo natin. Kaya ikaw, Senator Pinky Lacson, tama na yung pagko-cover up mo sa Pangulo natin. Na alam naman ng taong bayan na dawit sila dito sa corruption. O ayan po mga kababayan, maraming salamat po. Ito, huwag kayong maniniwala dito kay Pinky Lacson na ito ay isang aso ng administrasyon mga kababayan na puro covering up ang kanyang ginagawa. O hanggang dito na lang po muna tayo mga kababayan. Maraming salamat po. At huwag niyong kalimutan i-share, like, subscribe nang sa ganun updated po tayo sa mga balita dito sa ating bansa. Ito po ang News That Matters mga kababayan. Mag-ingat po kayo and God bless.